Hindi na ito tungkol sa lupa, Jomar. Ang boses ni Lyra ay basag, isang halo ng pagod at galit. Tungkol na ito sa'yo, sa pride mo. Mahigpit ang kapit ni Jomar sa manibela. Ang mga kalsada ay madulas, halos hindi na makita dahil sa lakas ng ulan. Pangako ito, Lyra. Pangako. Patay na si Ita. Sagot ni Lyra. Ang mga salita ay parang mga patak ng yelo. At hindi niya gugustuhing mamatay din tayo sa paghahabol sa isang alaala. Sasagot pa sana si Jomar. Isang mainit na salita ang namumuuna sa kanyang lalamunan. Nang biglang umubo ang makina. Katahimikan. Buwisit! Bulong ni Jomar. Paulit-ulit na sinusubukan ang susi. Isang walang buhay na pag-click lang ang sagot. Tumingin si Lyra sa labas. Kadiliman lang. Hanggang sa gumuhit ang isang matalim na kidlat sa kalangitan. Sa isang sandaling liwanag na iyon, nakita nila ito. Isang arko na gawa sa kahoy, luma at nabubulok, nakatayo sa gitna ng kawalan na parang isang tadyang ng isang patay na higante. Maligayang pagdating sa Barangay Agos. Kasabay siyang ng angkulog, isang katok sa bintana. Napatalon sila sa gulat. Sa labas, isang matandang lalaki. Ang kanyang mukha ay kasing kulubot ng balat ng isang tuyong puno. Isang nangngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi totoo. Sa likod niya, may mga anino pa. Mga taong baryo, tahimik na nakatayo sa ulan. Hindi gumagalaw. Nagmamasid lang. Ibinaba ni Jomar ang bintana. Isang maliit na siwang lang. Mukhang may problema kayo, mga dayo. Sabi ng matanda. Ang boses ay kalmado sa kabila ng lakas ng ulan. Ako ang kapitan. Bigla na lang pong namatay. Sagot ni Jomar. Pilit na itinatago ang kaba. Tumango ang kapitan. Ganyan talaga ang Agos. Mapaglaro. Halikayo. Delikado rito. Sanayon na kayo magpalipas ng gabi. Hindi ito isang paanyaya. Isang utos. Wala silang nagawa kundi sumunod. Paglabas nila, agad na inilagay ni Jomar ang kanyang jacket sa ulo ni Lyra. Habang naglalakad sila sa maputik na daan, doon niya napansin ang tunog. Isang kalansing. Mahina pero malinaw. Lahat ng bahay na kanilang nadadaanan, kahit gaano kaliit o kasira, ay may nakasabit na wind chime na gawa sa kabibing kapis. Ang kanilang tunog ay hindi masaya. Ito ay malungkot, parang isang awit mula sa ilalim ng dagat. Dinala sila sa isang kubo sa dulo ng nayon. Amoy lumang kahoy at alat. Dito muna kayo, sabi ng kapitan. Ang ngiti ay naroon pa rin. Bukas tutulungan namin kayo. Nang makaalis ito, lumingon si Lyra kay Jomar. Ang takot ay malinaw sa kanyang mga mata. Kailangan nating umalis. Tumango si Jomar. Walang salita, mabilis siyang lumabas at bumalik sa kotse. Pumasok siya. Isinusi. Umandar ito na parang walang naging problema. Ngunit nang buksan niya ang mga ilaw, may nakatayo sa gitna ng daan. Hinaharangan ang kanilang daraanan. Ang kapitan. Nawala na ang ngiti nito. Lumabas si Jomar ng kotse. Okay na pala. Aalis na kami. Dahan-dahang lumapit ang kapitan. Ang mga mata nito ay madilim. Hindi, sabi nito. Ang boses ay mababa at may lamig. Sira yan. Delikado. Humakbang ito papalapit at sa sinag ng ilaw ng kotse, isang bagay ang kuminang sa kanyang bibig. Isang ngiping ginto. Dito lang kayo, sabi ng kapitan.
May utang ang Agos sa mga bisita. At lahat ng utang ay dapat bayaran. Sa paghampas ng hangin, ang mga wind chime na kapis ay sabay-sabay na tumunog. Isang malakas na pagkalansing bago ito muling natahimik. Isang maputlang umaga ang dumating sa Agos. Si Jomar ay nasa labas, nakadungaw sa makina ng kotse. Pero hindi ito pag-aayos. Ito ay isang paghahanap ng katwiran. Isang desperadong paghahanap para sa isang sirang piyesa. Isang maluwag na tornilyo. Anumang bagay na makakapagpaliwanag sa nangyari kagabi. Wala siyang nakita. Perpekto ang lahat. Nagpasya si Lyra na maglakad. Kailangan niyang makahinga ng hangin na hindi amoy kulungan. Ang nayon sa liwanag ng araw ay mas nakakakilabot. Ang mga ngiti ng mga taga-nayon ay naroon pa rin. Parang mga maskarang nakadikit sa kanilang mga mukha. Ang bawat kilos nila ay mabagal. May layunin. Ang bawat tingin ay panakaw, ngunit matalim. Sa dulo ng daan, may isang sari-sari store. Ang tanging mukhang buhay sa patay na lugar na iyon. Pumasok si Lyra, isang matandang babae na ang buhok ay kasing puti ng bula ng alon. Ang nakatayo sa likod ng banig. Hindi itong ngumiti. Tinitigan lang nito si Lyra na parang isang retaso na inanod sa dalampasigan. "Kape me," sabi ng matanda. Hindi ito tanong. "Opo," sagot ni Lyra. Kumuha ng 2 sachet mula sa pagkakasabit. Sa tabi ng kape, nakita niya ito. Isang pamilyar na balot ng choknat. Isang piraso ng kanyang pagkabata. Kumuha siya ng isa. Isang maliit na pag-angkla sa normalidad. Inabot niya ang bayad. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Ang balat nito ay malamig at tuyo na parang balat ng isda. "Ingatan niyo ang mga pangako," bulong ng matanda. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. Dito sa Agos, naniningil ang dagat. Binitiwan nito ang kanyang kamay at tumalikod. Sa kotse, sa paghahanap ng basahan, natagpuan ni Jomar ang kompas ng kanyang ama. Isang maliit na bagay na gawa sa tanso, luma at mabigat. Ang huling alaala. Binuksan niya ito. Ang karayom ay umikot at huminto. Tumingin si Jomar sa paligid. Ang araw ay nasa silangan. Ang mga bundok ay nasa hilaga. Ngunit ang karayom, nakaturo ito sa kanluran. Nakaturo ito sa dagat. Inalog niya ito. Tinapik. Sinubukan niyang maglakad paikot. Walang nagbago. Ang karayom ay matigas, matatag, na parang isang asong tapat na nag-aabang sa kanyang amo. Nakaturo ito sa isang direksyon lamang, sa malawak, kulay abo, at walang katapusang dagat. Bumalik si Lyra sa kubo. Ang mga salita ng tindera ay umuulit sa kanyang isipan. Naabutan niya si Jomar na nakatayo sa gitna ng silid. Hawak ang kompas, ang mukha ay maputla. "Sira yata to," sabi ni Jomar, pero ang boses niya ay walang katiyakan. Kinuha ito ni Lyra. Tiningnan niya ang karayom. At pagkatapos ay tumingin sa labas ng bintana. Sinusundan ang direksyon na itinuturo nito. Wala siyang nakita kundi dagat. At ang mga taga-nayon. Nakatayo sila roon ulit. Isang maliit na grupo. Nagmamasid mula sa malayo. Hindi na sila nagtatago. Nang maramdaman nilang nakatingin si Lyra, hindi sila umiwas. Isa-isa, sila ay ngumiti. Mga ngiting walang kahulugan. Mga ngiting naghihintay. Dumating ang gabi. Isang gabi na mas madilim kaysa sa dati. Hindi dahil sa ulap,
kundi dahil sa mga matang nakamasid mula sa bawat bintana ng nayon. Hindi sila makatulog. Ang bawat alon ay parang isang paghinga. Ang bawat kaluskos ng dahon ay parang isang babala. Si Jomar ay nakatayo malapit sa pinto. Hawak ang nag-iisang upuan na gawa sa kahoy, ang tanging bagay na maipanghamon niya sa kadiliman. Si Lyra ay nakaupo sa banig, yakap ang kanyang mga binti, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa cellphone. Ang battery nito ay 5% na lang. Ang orasan sa screen ay kumikinang 3:15 AM. Isang pakiramdam ng pag-aabang ang bumalot sa hangin, na parabang ang buong Agos ay nagpipigil ng hininga. 3:16 AM. At sa eksaktong pagpatak ng 3:17 AM, nagsimula ito. Hindi ito tunog ng hangin. Ito ay tunog ng isang ritual. 3 kalansing, isang sandaling paghinga, isang matalas na tunog, mag-isa. 7 sunod-sunod na kalansing. 3, 1, 7. Paulit-ulit na parang isang sirang orasan ng demonyo. Ang tunog ay pumupuno sa bawat sulok ng kanilang kubo. Pagkatapos, ang mga yapak, basa, mabigat, na parang may naglalakad na kalalabas lang mula sa ilalim ng dagat. Ngunit ang lupa sa labas ay tuyo at maalikabok. Paikot-ikot ito sa kubo. Dahan-dahan, walang pagmamadali. Napahikbi si Lyra. Itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga tuhod. Nang biglang, isang malamig na hangin ang pumasok sa siwang ng bintana. May dala itong amoy. Amoy ng nabubulok na isda at alat. At may dala itong bulong malapit na malapit sa tenga ni Jomar. Voice. A watery, gurgling whisper. Jomar! Naniga si Jomar. Isang alon ng matinding kalungkutan ang biglang bumaha sa kanyang puso. Ang amoy ng dagat ay nawala, napalitan ng amoy ng ospital. Ang kalansing ng mga kabibe ay naging isang mabagal na beep ng isang heart monitor. Nakita niya ang kanyang ama. Humihingal. Ang mga mata ay nakikiusap. Pangako, anak, patawad tayo. Bulong ni Jomar. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang mga pisngi. Patawad po, Jomar! Sigaw ni Lyra. Niyugyug siya. Andito ako, tumingin ka sa akin. Ang sigaw ni Lyra ang humila sa kanya pabalik. At kasing bilis ng pagsisimula nito, ang lahat ay huminto. Nawala ang mga wind chime. Nawala ang mga yapak. Katahimikan. Ngunit sa katahimikang iyon, may isang maliit na tunog na nagsimula. Ang kompas. Sa ibabaw ng mesa, ang karayom nito ay umiikot na parang nababaliw. Isang marahas na sayaw na walang direksyon. Pinanood nila ito, hindi makahinga. At pagkatapos, ito'y huminto. Isang biglaang pagtigil. Ang nanginginig na dulo ng karayom ay pumirme. Hindi na ito nakaturo sa dagat. Hindi na kuni-punikin at hindi na ito nakaturo kay Jomar. Nakaturo ito ng diretsyo kay Lyra. Walang nagsalita pagkagising nila. Ang kompas ay nasa mesa pa rin. Ang karayom nito ay matatag na nakaturo kay Lyra na parang isang daliring nag-aakusa. Hindi nila ito ginalaw. Para itong isang ahas na natutulog na anumang sandali ay maaaring tumuklaw. Ang takot na dala ng gabi. Siya Kimata ay hindi nawala sa sikat ng araw. Bagkus, ito'y naging isang desisyon. Isang matigas at hindi na mababaling desisyon.
"Mag-empake ka na," sabi ni Jomar. Ang boses ay kalmado ngunit may bakal sa ilalim. "Aalis na tayo." Hindi na nagtanong si Lira. Tumango lang siya. Ang kanilang pag-aaway tungkol sa lupa, tungkol sa nakaraan, ay parang mga alikabok na lang ngayon. Isang lang ang mahalaga: ang makalabas sa Barangay Agos. Mabilis silang kumilos. Ang iilang damit ay isinilid pabalik sa bag. Ang pinto ng pinangking kubo ay iniwan nilang nakabukas. Wala silang pakialam. Naglakad sila patungo sa kotse. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ramdam nila ang mga mata sa kanilang likuran. Mula sa mga bintana, mula sa likod ng mga puno. Hindi na sila nagtatago. Ang buong nayon ay gising, nagmamasid, nag-aabang. Pumasok si Jomar sa driver's seat. Isinusi niya ang kotse. Umandar ito. Isang perpektong, malakas na tunog ng pag-asa. Hindi na sila lumingon pa. Mabilis na pinaatras ni Jomar ang kotse at ipinihit ito paharap sa nag-iisang daan palabas ng nayon. Ang daan kung saan sila pumasok. Ang daan patungo sa kalayaan. Pinatakbo niya ito ng mabilis. Ang mga kubo ay mabilis na lumagpas sa kanilang paningin. Ang arko ng Agos ay papalapit na. Ilang metro na lang. Nakahinga ng maluwag si Lira sa unang pagkakataon. "Malapit na tayo," isang malakas na pagyanig. Biglang napapreno si Jomar. Ang gulong ay umiskid sa tuyong lupa. Sa harap nila, humaharang sa buong kalsada, ay isang dambuhalang puno ng akasya. Ang mga ugat nito ay nabunot mula sa lupa. Ang mga sanga nito ay parang mga galit na braso na nakaharang sa kanilang daraanan. Imposibleng gumalaw, imposibleng umikot. "Hindi," bulong ni Jomar. "Hindi pwedeng magkataon lang to." At pagkatapos, nagsimula silang lumabas. Isa-isa, dahan-dahan, mula sa kanilang mga bahay, mula sa mga gilid ng daan. Ang mga taga-nayon, hindi sila tumatakbo para tumulong. Hindi sila nag-uusisa. Naglalakad lang sila papalapit at humihinto, bumubuo ng isang kalahating bilog sa likod ng kanilang kotse. Mga lalaki, mga babae, pati mga bata. Nakatayo lang sila roon. Tahimik. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Parang mga manonood sa isang dula na alam na nila ang katapusan. Isang perpektong pagpapakita ng bayanihan. Isang komunidad na nagkakaisa. Hindi para tumulong, kundi para siguraduhing walang makakatakas. Bumukas ang pinto ng kotse. Lumabas si Jomar. Ang kamao ay nakakuyom. "Ano to?" sigaw niya sa kanila. "Wala ba kayong gagawin? Tulungan niyo kami." Ang tanging sagot ay katahimikan. Ang hangin, ang alon, at ang mga titig nila. "Mga baliw kayo!" sigaw muli ni Jomar. Hinawakan ni Lira ang kanyang braso. "Jomar, wag! Hayaan mo na!" Nakita niya ang walang saysay sa pagsigaw. Ang katahimikan nila ay isang pader na mas matibay kaysa sa alinmang sigaw. Habang hinihila ni Lira si Jomar, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa mga mukha sa karamihan at nakita niya sila. Isang binatang lalaki at isang dalagita, magkapatid marahil. Hindi tulad ng iba, ang mga mukha nila ay hindi blangko. May takot sa kanilang mga mata at awa. Bago pa man niya ito masuri ng mabuti, isang figura ang humakbang mula sa gitna ng damdong. Ang kapitan. Naglakad ito ng dahan-dahan.
Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang likuran. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang hukom na maglalabas na ng sentensya. Huminto ito sa harap ni Jomar. Itinaas nito ang kanyang kamay at dahan-dahang ipinatong sa balikat ni Jomar. Isang kilos na parang palakaibigan, ngunit ang bigat ay parang isang kadena. Tinitigan siya ng kapitan sa mata. Ang ngiping ginto nito ay bahagyang kuminang sa ilalim ng araw. "Hindi pa kayo pwedeng umalis," sabi nito. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw. May utang pa na dapat bayaran. Ang paglubog ng araw sa agos ay hindi kulay kahel o rosas. Ito ay kulay abo, na parang ang araw ay unti-unting nilalamon ng dagat. Sa loob ng kubo, ang pag-asa ay tuluyan ng namatay. Si Jomar ay nakaupo sa sahig. Paulit-ulit na tinititigan ang kompas. Ang karayom nito ay hindi na gumagalaw. Matatag na nakaturo kay Lira, na parang isang sundalong nagbabantay sa kanyang bihag. Hindi na ito isang simpleng gamit. Isa na itong sumpa. Si Lira naman ay nakatingin lang sa kawalan. Ang takot ay hindi na isang matalas na emosyon. Isa na itong laso na unti-unting kumakalat sa kanyang buong sistema, na nagpapamanhid sa lahat. Alam nila na malapit na ang gabi, at kasama ng gabi, darating ang oras, ang 3:17. Isang tunog, mahina, mabilis. Nagkatinginan sila ni Jomar. Hindi ito ang mga yapak kagabi. Iba ito. Isa pang tunog. Sa pagkakataong ito, mas malapit sa bintana sa likuran. Dahan-dahan na parang magnanakaw sa sarili nilang kulungan, gumapang si Jomar papalapit sa bintana. Sumilip siya sa maliit na siwang sa pagitan ng mga kawayan. Sa labas, nakatayo sa ilalim ng puno ng niyog, ay isang anino. Maliit, payat. Ang dalagita na nakita nila sa karamihan kaninang umaga. Ang dalagitang may takot at awa sa mga mata. Nag-aalangan itong lumingon-lingon, bago ito muling tumingin sa kubo at nagsenyas. "Halika kayo." "Sino yan?" bulong ni Lira. "Yung bata," sagot ni Jomar. "Yung babae." Isang desisyon ang kailangan nilang gawin sa loob ng ilang segundo. Ang manatili sa kulungang ito at hintayin ang kanilang katapusan, o ang sumunod sa isang estranghero patungo sa isang hindi tiyak na panganib. Pinili nila ang panganib. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto sa likuran. Walang ingay. Lumabas sila sa dilim. Ang kanilang mga anino ay humahalo sa mga anino ng gabi. Ang dalagita na nagpakilalang si Nita ay hindi nagsalita. Ikinumpas lang nito ang kanyang kamay at nagsimulang maglakad ng mabilis papalayo sa sentro ng nayon, patungo sa lugar kung saan ang mga puno ay nagsisimulang maging mas siksik at ang daan ay nawawala. Ang paglalakbay ay isang pagsusulit sa kaba. Bawat sangang nababali sa ilalim ng kanilang mga paa ay parang isang putok ng baril. Bawat anino ng mga bahay na kanilang nadadaanan ay tila may mga matang nakamasid. Nakikita nila ang mga ilaw ng gasera sa loob, mga aninong gumagalaw, at pinipigil nila ang kanilang paghinga. Nagdarasal na sana'y walang tumingin sa labas. Nakarating sila sa dulo ng nayon, sa isang lugar na tila kinatatakutan ng lahat. Ang mga bahay dito ay mas sira, mas malayo sa isa't isa, hanggang sa huminto si Nita sa harap ng isang kubo na halos lamunin na ng mga baging at halaman. Ito lang ang nag-iisang bahay sa buong Agos na walang nakasabit na wind chime na kapis.
Diyan, bulong ni Nita. Ang kanyang boses ay nanginginig. Si Aling Ayday, baka sakaling matulungan niya kayo. Pagkasabi noon, tumakbo na ito pabalik sa dilim. Nawala na parang isang multo. Nag-aalangan, lumapit sina Jomar at Lira sa pinto at kumatok. Walang sagot. Kumatok sila ulit, mas malakas. Bumukas ang pinto. Isang maliit na siwang lang. Isang pares ng maitim na mga mata ang sumilip sa kanila. Ano ang kailangan ninyo? Ang boses ay magaspang, parang mga batong nagkikiskisan. Tulungan niyo po kami, sabi ni Lira. Kinulong po kami dito. Hindi kami makaalis. Walang makakatulong sa inyo, sagot ng matanda. Umalis na kayo. Bago pa mahuli ang lahat, isasara na sana nito ang pinto nang biglang humakbang si Jomar. Sandali lang po, sabi niya. Inilalabas ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Ang kompas. Alam niyo po ba kung ano to? Sa sinag ng buwan na tumatagos sa mga dahon, nakita nila ang pagbabago sa mukha ng matanda. Ang kanyang mga mata na kanina'y walang emosyon ay biglang nanlaki. Ang kanyang paghinga ay biglang bumilis. Dahan-dahan nitong binuksan ang pinto ng tuluyan. Pumasok kayo, bilis. Ang loob ng bahay ni Aling Ayday ay amoy mga pinatuyong dahon, ugat at dagat. Walang gaanong gamit maliban sa isang papag at isang maliit na altar na may itim na kandila. Tinitigan ni Aling Ayday ang kompas sa kamay ni Jomar na parang isang makamandag na ahas. Saan mo nakuha yan? Tanong niya. Ang boses ay puno ng bigat. Sa ama ko po, sagot ni Jomar. Bakit po? Ano po ba to? Umiling si Aling Ayday, isang malungkot at pagod na pag-iling. Hindi yan ordinaryong kompas, iho. Isa yang paanyaya. Isang susi. Susi saan? Tanong ni Lira. Tumingin si Aling Ayday sa kanila. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang malalim na balon ng kadiliman at kalungkutan. Ang nayon na ito ay may panata. Simula niya. Isang kasunduan sa matagal ng panahon. Nagbibigay ang dagat ng kasaganaan. Maraming huli, walang bagyo, at bilang kapalit, huminto siya na parang ang mga susunod na salita ay napakabigat sabihin. Humihingi ito ng handog. Handog? Ulit ni Jomar. Anong klaseng handog? Isang buhay, tagoy. Sagot ni Aling Ayday. Isang kaluluwa na iaalay sa kanya sa aswang dagat. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Jomar at Lira. Ang pangalan ay parang isang sumpa na binigkas sa hangin at kayo. Patuloy ng matanda. Ang kanyang tingin ay nakapako sa kanila. Kayo ang susunod na handog, pero bakit kami? Sigaw ni Lira. Ang kanyang boses ay basag sa paghikbi. Hindi kami taga rito. Napadaan lang kami. Hindi sumagot si Aling Ayday. Sa halip, ang kanyang mga mata ay papabamaybat ay bumaling kay Jomar. Isang tingin na puno ng kahulugan. Isang tingin na tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Hindi aksidente na napadpad kayo dito, Jomar. Hindi ka napadaan lang. Tinawag ka. Dahil sa dugo mo. Dugo? Ang salita ay lumabas sa bibig ni Jomar na parang lason. Anong kinalaman ng pamilya ko rito? Mga magsasaka lang kami. Ang ama mo ay higit pa sa isang magsasaka. Putol ni Aling Ayday. Ang kanyang boses ay matatag na parang isang lumang puno. At ang lupaing ipinaglalaban mo ay higit pa sa isang bukirin. Hinawakan ng matanda ang isang maliit na anting-anting na nakasabit sa kanyang leeg. Maupo kayo.
Kailangan niyong malaman ang lahat. Nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa isang malayong panahon, isang panahon ng taggutom at desperasyon. Matagal na panahon na ang nakalipas. Ang Barangay Agos ay namamatay. Walang huli ang mga mangingisda. Walang ani ang mga magsasaka. Ang mga bata ay umiiyak sa gutom. Isang pamilya, ang mga ninuno ni Don Ricardo, ang naghahangad ng kapangyarihan. Nais nilang maging hari sa lugmok na lugar na ito. Nakipag-usap sila sa isang nilalang mula sa kadiliman ng dagat, ang aswang dagat. Humiling sila ng kasaganaan at pumayag ang nilalang. Ngunit may isang kondisyon. Hindi ito basta-basta makakapasok sa mundo natin. Patuloy ni Aling Aide. Kailangan nito ng isang pinto, isang tulay, isang taong may malakas na koneksyon sa lupa at sa dagat, isang bantay. Tumingin siya ng diretso kay Jomar. Ang ninuno mo, Jomar. Siya ang unang bantay. Ang pamilya ninyo ang orihinal na nagmamay-ari ng lupaing iyon. Bago pa man dumating ang sinuman. Sa isang sandali ng kahinaan, para iligtas ang nayon, pumayag siyang gawin ang ritual. Siya ang tumawag sa aswang. Siya ang nagtali dito sa isang panata. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Jomar. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay nagsimulang gumuho. At ang kompas na yan, sabi ni Aling Aiday, pakuyasa sa agide, itinuturo ang bagay na nasa mesa. Hindi yan panturo ng direksyon. Isa yang susi. Ginawa ng ninuno mo para panatilihin ang koneksyon. Hindi ito nakaturo sa hilaga. Nakaturo ito sa puso ng aswang. Ang kasunduan ay simple. Dagdag ng matanda, ang kanyang boses ay bumaba na parang isang bulong. Kasaganaan para sa Agos. At bawat henerasyon, isang buhay para sa aswang. Napasandal si Lira sa dingding, nanginginig. Kaya pala ang kaso sa lupa. Ang buong kaso ay isang pain, kumpirma ni Aling Aiday. Alam ni Don Ricardo ang kasaysayan. Alam niya ang kailangan niya ng dugo ng bantay para i-renew ang panata, para palakasin ang kapangyarihan niya at ng kanyang pamilya. Kaya kanya hinanap, kaya kanya tinawag pabalik dito. Isang malamig na katotohanan ang bumalot kay Jomar. Ang kanyang paglalakbay para sa hustisya, ang kanyang galit, ang kanyang pagpupursigi, lahat ay parte ng isang mas malaki at mas masamang plano. Isa lang siyang tupa na ginabayan patungo sa katayan. At pagkatapos, isang mas masakit na alaala ang tumusok sa kanyang isipan. Ang kanyang ama. Ang itay ko, bulong ni Jomar. Alam niya ba ito? Tumango si Aling Aiday. Alam niya, hindi lang lupa ang ipinaglalaban niya kay Don Ricardo. Ipinaglalaban niya ang kaluluwa ng nayong ito. Sinusubukan niyang putulin ang sumpa. Kaya siya namatay na may dalang bigat sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa lupa, iho, kundi dahil sa pangakong hindi niya natupad. Doon na bumuhos ang luha ni Jomar, ang mga bulong na naririnig niya. Ang imahe ng kanyang ama sa ospital, ang bigat ng kasalanan na kanyang pinapasan. Hindi lang ito guni-guni. Ginagamit nito ang nararamdaman mo, sabi ni Aling Aiday. Aiday, na parang nababasa ang kanyang isip. Ang iyong pagsisisi, ang iyong pakiramdam na may utang ka sa iyong ama. Yan ang ginagamit niyang pinto para pahinain ka. Yan ang koneksyon mo sa kanya. Napasuntok si Jomar sa sahig na kawayan.
Ang sakit ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Niloko nila ako. Niloko niya ako. Paano ito matitigil? Tanong ni Lyra. Ang kanyang boses ay basag ngunit may determinasyon. Kailangang may paraan. Tumingin si Aling Ayday sa kanila. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kalungkutan at resignasyon. Tumingin siya kay Jomar na parang tinitimbang ang kanyang kaluluwa. May isang paraan, sabi niya sa wakas. Pero ito'y isang daan na madilim at mapanganib. Ano yun? Tanong ni Jomar. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan ay napapalitan na ng isang malamig na galit. Ang panata ay sinimulan sa isang pagtawag. Matatapos lang ito sa isang pagtawag. Paliwanag ng matanda. Kailangan mong harapin ang utang ng iyong lahi. Kailangan mong tapusin ang sinimulan ng iyong ama. Kailangan mong tawagin ang tunay na pangalan ng aswang dagat. At Jomar, dagdag ni Aling Ayday, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng isang nakakakilabot na babala. Ang kabayaran sa pagputol ng isang panata ay laging buhay. Ang mga huling salita ni Aling Ayday, ang kabayaran ay laging buhay, ay parang mga tanikalang bumalot sa katahimikan ng kubo. Ang pag-asa na kanilang naramdaman ay biglang nagkaroon ng isang madilim at mabigat na anino. Si Lyra ang unang bumasag sa katahimikan. Buhay ni Numan? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Oh, buhay niya. Tumingin siya kay Jomar. Tumingin si Aling Ayday kay Jomar. Hindi sinasagot ang tanong, na para bang ang sagot ay isang bagay na kailangan nitong tuklasin sa sarili niya. Wala na tayong oras, sabi ng matanda. Tumatayo na. Sa susunod na pagbilog ng buwan ang ritual, ngayong gabi, maghahanda tayo. Ang kalungkutan ni Jomar ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang dugo ng kanyang mga ninuno, ang bigat ng kasalanan ng kanyang ama. Hindi na ito isang sumpa. Isa na itong responsibilidad. Isang sandata. Anong kailangan nating gawin? Tanong ni Jomar. Pumunta si Aling Ayday sa isang maliit na baul sa sulok. Pagbukas nito, isang amoy ng lupa at mga tuyong bulaklak ang lumabas. Ang ritual na ito ay hindi laban ng lakas, kundi laban ng pananampalataya at kalooban. Paliwanag niya. Kailangan natin ng 3 bagay para sa depensa. 3 bagay na kinatatakutan ng aswang dagat. Inilabas niya ang isang bayong na puno ng magaspang na asinaw una. Asin na binasbasan. Hindi nito kayang saktan ang nilalang. Pero hindi nito kayang tawirin ang isang linyang gawa rito. Isa itong pader. Pagkatapos, inilabas niya ang 7 maliliit na bote na may lamang tubig. Ang iba ay malinaw, ang iba ay bahagyang malabo na. Pangalawa, tubig mula sa 7 magkakaibang simbahan. Inipon ko ito sa loob ng 30 taon. Isa itong panlinis, pampatibay ng kaluluwa. At ang huli, isang bagay na nakabalot sa itim na tela. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, isang maliit na punyal. Hindi ito gawa sa metal. Gawa ito sa isang matulis na buto ng isda na tinalian ng mga hibla ng abaka. At pangatlo, ang punyal ng panata. Sabi ni Aling Ayday, hindi ito para pumatay. Dagdag niya. Tinitingnan si Jomar. Kundi para pumutol ng isang utang. Ibinigay niya ito kay Jomar.
Ang buto ay malamig sa kanyang palad. Magaan ngunit may kakaibang bigat. Pero ang pinakamahalagang sangkap ay wala rito. Sabi ng matanda, "Nasa loob mo, kailangan mong harapin ang alaala ng iyong ama. Hindi ng may pagsisisi, kundi ng may pag-unawa. Kailangan mong patawarin siya. At kailangan mong patawarin ang iyong sarili. Dahil hanggat bukas ang sugat na yan, mayroon siyang daan para makapasok sa'yo." Nagsimula na silang maghanda. Says Styx. A distant dog starts barking nervously. Nagsimula ito sa isang kahol ng aso. Pagkatapos, ang katahimikan. Ang mga kuliglig na kanina'y maingay ay biglang tumahimik lahat. Napahinto si Aling Ayday. Nandito na sila. Sumilip si Lyra sa siwang ng bintana. Isang anino, pagkatapos 2, 3, hanggang sa hindi na niya mabilang. Ang mga anino ng mga taga-nayon ay handahang pumapalibot sa kubo na parang isang net na unti-unting isinasara. Hindi sila gumagawa ng ingay. Nakatayo lang sila roon, mga itim na figura laban sa manilaw-nilaw na liwanag ng buwan. Sa gitna ng papalapit na panganib, kinuha ni Lyra ang isa sa mga bote ng banal na tubig. Napansin niyang may kaunting dumi ito sa ilalim. Nang walang pag-aalinlangan, kumuha siya ng isang piraso ng malinis na basahan mula sa laylayan ng kanyang damit. At maingat na sinala ang tubig sa isa pang lalagyan. Isang maliit na kilos ng pananampalataya. Isang tahimik na paghahanda. Nagsimula ang mga katok. Hindi malakas, mahina lang. Paulit-ulit na parang isang matiyagang paalala na wala silang matatakasan. "Jomar," sabi ni Aling Ayday, hindi pinapansin ang mga anino at ang mga katok. "Ang pangalan. Subukan mong alalahanin. Anumang kwento ng iyong ama, anumang salita, baka sakaling nabanggit niya." Pumikit si Jomar, pilit na hinalungkat ang kanyang mga alaala. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang ama na puno ng pagkabigo. Isang malakas na sipa. Nagitla sila. Isa pa. Boom! Ang kahoy na pinto ay nagsimulang magkabitak. "Hindi sila makakapasok," sigaw ni Jomar. "Makakapasok sila," mahinahong sagot ni Aling Ayday. "Hindi ang bahay na ito ang depensa. Tayo." Sa isang huling malakas na sipa, ang pinto ay bumigay, lumilipad papasok sa silid. Sa nabuksang daanan, nakatayo ang kapitan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Sa likod niya ang mga taga-nayon, ang kanilang mga mukha ay iluminado ng liwanag ng kanilang mga sulo. Ang iba ay may hawak na itak, ang iba ay may hawak na mga piko at pala. Ang kanilang mga anino ay sumayaw sa dingding na parang mga demonyo. Tumingin si Lyra sa kanila. Ang puso niya ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. At sa likod nilang lahat, sa gilid, nakita niya siya. Nakatayo roon si Seryo, ang kapatid ni Nita. Nakayuko, nanginginig, hindi makatingin sa kanila. Ang pagkakasala ay malinaw na nakaukit sa kanyang buong katauhan. Ang pag-asa na kanilang naramdaman kanina ay tuluyan ng naging abo. Hindi sila sumigaw, hindi sila sumugod. Ang mga taga-nayon ay pumasok sa kubo ni Aling Ayday na parang isang alon ng tahimik na galit. Ang kanilang mga mata sa ilalim ng liwanag ng sulo ay malamig at walang emosyon. Ang kapitan ay hindi tumingin kina Jomar at Lyra.
Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Aling Aiday na nakatayo sa gitna ng silid. Hindi natitinag, hawak-hawak pa rin ang isang maliit na bote ng banal na tubig. Tapos na ang pagtatago mo, Aiday, sabi ng kapitan. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Ngumisi lang si Aling Aiday. Isang nanggising mapait at puno ng tapang. Hindi pa ito tapos, Valerio. Nagsisimula pa lang. Ikinumpas ng kapitan ang kanyang kamay. Dalawang malalaking lalaki ang humakbang pasulong at marahas na hinawakan ang mga braso ni Aling Aiday. Hindi siya pumalag. Ibinuhos lang niya ang laman ng bote sa sahig sa paanan ng mga lalaki. Umusok ang lupa kung saan tumama ang tubig. Napasigaw sa sakit ang dalawang lalaki at napabitaw na parabang napaso sa apoy. Ngunit bago pa makakilos si Aling Aiday, ang kapitan na mismo ang sumugod. Sinunggaban siya mula sa likod at tinakpan ang kanyang bibig. "Dalhin niyo na yan!" sigaw niya kamagnas Gunya. Ikulong sa balong luma. Kinaladkad nila si Aling Aiday palabas. Ang kanyang mga paa ay nag-iiwan ng marka sa lupa. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Jomar. Isang tingin na nagsasabi, "Labanan mo." Pagkatapos, ang atensyon ng lahat ay bumaling sa kanila. "Tayo na," sabi ng kapitan. Hinihila si Jomar patayo. "May inihanda kaming hapunan para sa ating mga bisita." Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Jomar. Hapunan. Ang salita ay puno ng lason. Dinala sila pabalik sa kanilang unang kubo, ang kulungan kung saan nagsimula ang lahat. Sa bawat hakbang, ang mga taga-nayon ay nakasunod. Isang prosesyon ng mga multo. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang kaluskos ng kanilang mga paa at ang malayong ugong ng dagat. Sa loob ng kubo, isang eksena mula sa isang bangungot ang naghihintay. May isang mesa sa gitna na may dalawang upuan. Sa ibabaw nito, isang piging, inihaw na isda, kanin na umuusok pa, at mga prutas. Isang handog na para sa isang hari o para sa isang alay. "Umupo kayo," utos ng kapitan. "Kainin niyo lahat. Kailangan ninyong lumakas." Ang huling mga salita ay may dalang bigat na halos hindi nila makayanan. "Kailangan ninyong lumakas para sa ritual." Pinaupo sila ng pilit. Ang kapitan ay umupo sa tapat nila. Pinapanood ang bawat kilos nila. Nanginginig ang mga kamay ni Lira habang sinusubukan niyang humawak ng kubyertos. Si Jomar naman ay nakatitig lang sa pagkain. Ang amoy nito ay nakakasuka. "Kain na," sabi ulit ng kapitan. Mas may diin ngayon. Sumubo si Jomar ng kanin. Sa kanyang bibig, ito'y parang buhangin. Sumubo siya ng isda. Ito'y parang abo at alat. Habang ngumunguya siya, nagsimula ang mga bulong. Mahina, pabigat. Ito ang boses ng kanyang ama. Napatingin si Jomar kay Lira. Ngunit si Lira ay nakatingin lang sa kanyang plato. Pilit na lumulunok. Hindi niya ito naririnig. "Iniwan mo ako, anak. Bakit ka umalis?" "Hindi!" Bulong ni Jomar sa sarili. "Hindi totoo yan." "May sinasabi ka, iho?" Tanong ng kapitan. Isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niya kung ano ang nangyayari. "Jomar, anong problema?" Tanong ni Lira. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala.
Ngunit ang boses niya ay parang nanggagaling sa malayo. Ang boses ng kanyang ama ay mas malakas, mas malinaw, mas masakit. Bigo ka. Isang malaking kabiguan. Pamatamanip. Sa kabila ng paghihirap ng kanyang isipan, isang bahagi ni Jomar ang kumapit pa rin sa kasalukuyan. Sa isang kilos ng pagmamahal na halos automatiko na, kinuha niya ang pinakamagandang bahagi ng isda mula sa kanyang plato at inilipat ito sa plato ni Lyra. Isang huling maliit na handog. Tumingin siya kay Lyra para sana humingi ng tulong, para sana kumapit sa kanya. Ngunit ang mukha ni Lyra, nagbago ito. Ang kanyang mga mata ay naging dalawang malalim, itim na balon na walang laman. Ang kanyang bibig ay dahan-dahang bumuka, lumalaki ng lumalaki, hanggang sa ito'y naging isang itim na butas na puno ng tubig alat at dilim. Hindi na ito si Lyra. Ito na ang aswang. Sa isang huling pagsabog ng takot at pagkabaliw, si Jomar ay sumigaw. Isang sigaw na hindi galing sa lalamunan, kundi galing sa isang kaluluwang nabiyak. Itinulak niya ang mesa palayo sa kanya. Ang mga plato ay lumipad. Ang baso ay nabasag. At pagkatapos, kadiliman. Si Jomar ay bumagsak sa sahig, walang malay. Nagising si Jomar sa isang dampi ng malamig na tubig sa kanyang mukha. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Lyra, puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa pag-iyak. Jomar! Jomar! Gising! Lyra! Bulong niya. Ang sakit ng ulo niya ay parang pinupukpok ng martilyo. Ang mukha mo. Isang panaginip lang yun, sabi ni Lyra. Pero ang panginginig ng kanyang boses ay nagsasabing hindi siya sigurado. Isang masamang panaginip. Tumingin si Jomar sa paligid. Nasa kubo pa rin sila. Ang mesa ay nakataob. Ang mga bubog ng baso ay kumikinang sa sahig. Dalawang bantay na taga-nayon ang nakatayo sa may pinto. Ang kanilang mga mukha ay parang mga anino. Ang bangungot ay hindi pa tapos. Sila ay nasa loob pa rin nito. Gaano ako katagal nawalan ng malay? Tanong ni Jomar, sinusubukang bumangon. Ilang oras lang, sagot ni Lyra. Tinutulungan siya. Malapit nang maghating gabi. Malapit na ang ritual. Isang pakiramdam ng tuluyang pagkatalo ang bumalot kay Jomar. Wala na si Aling Iday. Ang kanyang isipan ay ginugulo ng mga multo. Wala na silang pag-asa. Patawad, Lyra, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Dinala kita rito. Kasalanan ko to. Shh, sabi ni Lyra. Niyakap siya ng mahigpit. Hindi mo kasalanan. Magkasama tayo rito hanggang sa huli. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang kaguluhan ang biglang nagsimula sa labas. Sunog! Sunog sa bodega ng kopra. Ang dalawang bantay sa pinto ay nagkatinginan. Nag-aalangan. Bantayan niyo yan! Sigaw ng isang boses mula sa labas. Ngunit ang kaguluhan ay mas malakas. Ang takot na masunugan ng kanilang kabuhayan ay mas matindi. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, ang dalawang bantay ay tumakbo palabas para sumali sa kaguluhan. Ang pinto ay naiwang walang bantay. Bago pa man makapag-isip sina Jomar at Lyra, isang anino ang mabilis na pumasok sa kubo. Si Nita. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at determinasyon. Sa kanyang kamay, dala niya ang bayong ni Aling Iday, ang asin, ang mga bote ng tubig at ang punyal na gawa sa buto.
Wala na tayong oras. Mabilis na sabi ni Nita. Iniabot ang bayong kay Jomar. Ako ang nagsimula ng sunog. Isang pagkakataon lang to. Tumakbo na kayo. Ang kuya mo, sabi ni Jomar. Wala akong kapatid na duwag. Mabilis na sagot ni Nita. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng luha. Pumunta kayo sa Bakawan, sa may kanluran. Yun lang ang daan na hindi nila binabantayan. Sige na, bilis. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon. Tumakbo sila. Tumakbo sila na parang hindi pa sila tumatakbo sa buong buhay nila. Ang kanilang mga baga ay nag-aapoy. Ang kanilang mga binti ay nangangalay. Tinahak nila ang daan patungo sa Bakawan. Mangrove Forest. Ang hangin ay naging mas mabigat, mas maalinsangan. Ang lupa ay naging putik na kumakapit sa kanilang mga paa, na nagpapabagal sa kanila. Ang mga puno ng Bakawan ay parang mga buto ng mga higante na nakatusok sa lupa. Ang kanilang mga ugat ay parang mga ahas na gumagapang sa putikan. Parang may buhay ang gubat. Naririnig nila ang mga sanga na kumakaluskos sa kanilang likuran kahit na walang hangin. Nararamdaman nila ang mga ugat na tila sumasabit sa kanilang mga paa ng sadya. Dito! Sigaw ni Jomar. Nakakita ng isang maliit na siwang ng liwanag sa unahan. Ang dulo ng Bakawan, ang dalampasigan. Ngunit habang tumatakbo, natapilok si Lira sa isang nakausling ugat. Lira! Hindi nag-isip si Jomar. Kahit alam niyang bawat segundo ay mahalaga, bumalik siya. Binuhat niya si Lira mula sa putikan. Kaya ko pa, sabi ni Lira. Kahit na halata ang sakit sa kanyang mukha, inalalayan niya ito. Halos kaladkarin na niya ito palabas ng impyernong gubat na iyon. Hanggang sa wakas, narating nila ang bukas na lugar. Ang dalampasigan. Huminto sila, humihingal. Ang pag-asa ay muling sumisibol sa kanilang mga dibdib. Nakatakas sila. Ngunit ang pag-asa ay namatay kasing bilis ng pagsilang nito. Sa kanilang harapan, sa dalampasigan, nakatayo ang buong nayon. Nakatayo sila roon sa isang perpektong kalahating bilog, mula sa dulo ng Bakawan hanggang sa gilid ng tubig. Ang kapitan, si Sergio, lahat sila. Hindi sila sumisigaw, hindi sila galit. Nakatayo lang sila roon, tahimik, nag-aabang para silang mga aktor sa isang entablado, naghihintay sa huling eksena. At sina Jomar at Lira, ang dalawang takas, ay kadarating lang sa gitna ng entablado, sa ilalim ng spotlight ng isang maputlang buwan. Wala nang tatakbuhan pa. Tumingin si Lira sa kanyang relo. Ang natitirang liwanag mula sa screen ay nagpakita ng oras. 3:16 a.m. Mula sa dagat, isang ugong ang nagsimulang marinig. Hindi ito alon. Iba ito. Isang tunog na nanggagaling sa kailaliman. Isang anino, mas maitim kaysa sa gabi. Ang dahan-dahang umahon mula sa tubig, ang anino mula sa dagat ay tuluyan ng umahon. Hindi ito isang solidong anyo. Ito ay isang dambuhalang kumpulan ng dilim at mga pangarap na nalunod. Isang bangungot na nagkatawang tubig. Walang mga mata, ngunit ramdam nila ang titig nito. Walang bibig, ngunit naririnig nila ang gutom nito sa ugong na yumayanig sa buong dalampasigan. Sa pag-ahon nito, ang mga taga-nayon ay sabay-sabay na lumuhod, hindi sa takot, kundi sa pagsamba. Para sa kanila, ito ang kanilang Diyos, ang kanilang tagapagligtas. Para kina Jomar at Lira,
Ito ang kanilang katapusan. Napaatras sila. Ang kanilang mga paa ay lumulubog sa basang buhangin. Wala nang tatakbuhan. Sa kanilang likuran, ang bakawan. Sa kanilang harapan, isang hukbo ng mga panatiko. At sa kanilang gilid, ang kamatayan mismo na umaahon mula sa dagat. Jomar, hikbi ni Lyra. Kumakapit sa kanyang braso na parang ito na ang huling bagay na totoo sa mundong ito. Niyakap siya ni Jomar. Patawad, bulong niya. Ngunit sa sandaling iyon ng tuluyang pagsuko, isang tinig ang pumunit sa hangin. Hindi pa tapos. Mula sa dilim ng bakawan, isang figura ang lumabas. Tumatakbo na parang isang aninong isinuka ng gubat. Pagod, marumi, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang matinding liwanag. Si Aling Ayday! Aling Ayday! Sigaw ni Lyra. Dire-diretso ang takbo ng matanda patungo sa kanila. Hawak ang bayong na naiwan ni Nita. Hindi niya pinansin ang mga taga-nayon. Hindi niya pinansin ang halimaw mula sa dagat. Nang makarating siya sa kanila, mabilis niyang binuksan ang bayong. Wala na tayong oras, sabi niya. Dinukot ang supot ng asin. Sa isang mabilis at sanay na kilos, gumawa siya ng isang malaking bilog sa buhangin sa paligid nilang tatlo. Binubuhos ang banal na asin. Isang linyang puti na kumikinang ng bahagya sa ilalim ng liwanag ng buwan ang nabuo. Nang makita ito, ang mga taga-nayon ay napaurong. Ang pagsamba sa kanilang mga mukha ay napalitan ng takot. Sinubukan ng isa sa kanila na humakbang pasok, ngunit sa pagtapak niya sa linya ng asin, umusok ang kanyang paa na parang napaso. Isang pader, bulong ni Jomar. Naaalala ang sinabi ng matanda. Isang pansamantalang pader lang, sagot ni Aling Ayday. Ang kanyang paghinga ay malalim at pagod. Humarap siya kay Jomar. Ang kanyang mga mata, puno ay nato ng isang kagyat na pangangailangan. Iniabot niya ang punyal na gawa sa buto. Hawakan mo to, utos niya. Ang ritual ay dapat maganap. Ang utang ay dapat putulin. Tinitigan ni Jomar ang punyal. Pero paano? Anong gagawin ko? Patawarin mo siya, sabi ni Aling Ayday. Awhay an hinadiday. Hinawakan ang magkabilang pisngi ni Jomar. Patawarin mo ang iyong ama. Hindi niya kasalanan ang bigat na ito. At patawarin mo ang iyong sarili. Yun ang tunay na pangalan ng halimaw na yan, Jomar. Ang lahat ng ating kasalanan. Ang lahat ng ating pagsisisi. Ang lahat ng ating mga napapakong pangako. Tawagin mo ang pangalan ng pagpapatawad. Ang ugong mula sa dagat ay palakas ng palakas, ang nilalang ay papalapit na sa dalampasigan. Naramdaman ni Jomar ang isang tinik ng takot na tumusok sa kanyang puso. Pero sabi mo, ang kabayaran ay buhay. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Aling Ayday. Ang utang na loob, sabi niya, ay binabayaran din ng utang na loob. Binitiwan niya si Jomar at humarap kay Lyra. Magpakatatag ka, iha. Alagaan mo siya. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Isang huling paghahanda. Humarap si Lyra kay Jomar. Ang mundo sa paligid nila ay nagiging isang bangungot ng ugong at mga anino. Ngunit sa sandaling iyon, sila lang dalawa ang naroon. Hinawakan ni Lyra ang mukha ni Jomar at hinalikan siya sa labi. Isang halik na puno ng pag-ibig, takot at pamamaalam. Kahit anong mangyari, bulong niya, ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi.
Mahal kita. Mahal din kita, sagot ni Jomar. Niyakap siya ng mahigpit. At sa pagbitaw nila, nakita nila itong ginawa ni Aling Ayday. Humakbang siya palabas ng bilog na asin. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Naglakad siyang mag-isa sa dalampasigan, sinalubong ang paparating na kadiliman. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at mula sa kanyang mga labi, isang awit ang nagsimulang umalingaw-ngaw. Isang salita, isang lengguwaheng mas matanda pa sa nayon, isang sinaunang panawagan, isang hamon. Ang awit ni Aling Ayday ay hindi malakas, ngunit pinuputol nito ang ugong ng halimaw na parang isang matalim na kutsilyo. Ang mga salita ay hindi pamilyar. Wasiati ang mapumamamuyar, ngunit ang kahulugan ay malinaw sa lahat. Ito ay isang hamon. Ang dambuhalang anino sa dagat ay huminto, tila naguguluhan. Ang atensyon nito, na kanina'y nakapako kina Jomar at Lira, ay tuluyang nabaling sa nag-iisang figura na matapang na nakatayo sa dalampasigan. Ang handog ay nagbago. Ang ritual ay nagugulo. Sa harap ng lahat, yumuko si Aling Ayday at dumampot ng isang matalas na piraso ng kabibe mula sa buhanginan. Aling Ayday, wag! Sigaw ni Lira. Ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng hangin. Walang pag-aalinlangan, itinaraka ni Aling Ayday ang matalas na kabibe sa kanyang palad. Dumadaloy ang dugo, itim sa ilalim ng liwanag ng buwan. Itinaas niya ang kanyang duguan na kamay. Narito! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay biglang lumakas, puno ng kapangyarihan. Ako ang nagbabayad sa utang ng aking mga ninuno. Ako ang handog. Ang aswang dagat ay umungol. Isang ungol ng galit at pagkalito. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig sila ng tunay na tunog mula rito. Isang ingay na parang 1,000 taong nalulunod na sabay-sabay na sumisigaw. Ang dugo ni Jomar ang kailangan nito. Ang dugo ng bantay. Ngunit may isa pang dugo na iniaalay. Isang dugo na puno ng pagsisisi at pagbabayad sala. Nagdalawang isip ang halimaw, at sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, pumikit si Jomar. Nawala ang dagat. Nawala ang dalampasigan. Nasa ospital na naman siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya biktima ng kanyang alaala. Siya ang may kontrol. Nakita niya ang kanyang ama, nakahiga sa kama, humihinga ng may kahirapan. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Hindi galit, hindi pagkabigo, kundi kalungkutan. Lumapit si Jomar. Sa kanyang isipan, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Hindi mo kasalanan, Tugtay. Bulong niya sa kanyang isip. Ginawa mo ang lahat. Lumaban ka. Isang luha ang tumulo mula sa mata ng kanyang ama. At patawarin mo rin ako, dagdag ni Jomar. Ang bigat na kanyang pinapasan sa loob ng maraming taon ay nagsimulang gumaan. Patawarin mo ko dahil wala ako sa tabi mo. Sa kanyang isipan, ngumiti ang kanyang ama. Isang pagod, ngunit payapang ngiti. Ang beep ng heart monitor ay naging isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog. Ngunit hindi ito tunog ng kamatayan. Ito ay tunog ng kapayapaan. At sa sandaling iyon ng pagpapatawad, naintindihan ni Jomar ang lahat. Ang tunay na pangalan ng aswang. Hindi ito isang salita. Hindi ito isang nilalang. Ito ay isang pakiramdam. Ito ang bigat ng lahat ng sana. Ang lason ng lahat ng pagsisisi. Ang kadena ng lahat ng utang na hindi nabayaran. Idinilat ni Jomar ang kanyang mga mata.
Ang halimaw ay gumagalaw na. Kinukuha na si Aling Iday na hindi pumapalag. Ang kanyang mga labi ay bumubulong pa rin ng huling dasal. Hindi, sabi ni Jomar. Isang salitang mahina ngunit puno na ng kapangyarihan. Humakbang siya palabas ng bilog na asin. Jomar! Sigaw ni Lira. Hindi siya lumingon. Naglakad siya patungo sa halimaw. Ang punyal na buto ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Tapos na, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Hinarap niya ang nilalang, ang personifikasyon ng lahat ng kasalanan ng kanyang lahi. Hindi niya ito sinaksak. Sa halip, itinaas niya ang isa pa niyang kamay. Ang kamay na may hawak sa kompas, ang susi. Ang koneksyon, pinapatawad na kita. Bulong niya, hindi sa halimaw, kundi sa hangin, sa kanyang ama, sa kanyang sarili. At itinarak niya ang punyal na buto sa salamin ng kompas. Isang matalas na pagbasag. Ang kompas ay nabiyak sa kanyang kamay. Ang karayom sa loob nito ay nahulog sa buhangin. Wala ng buhay. Ang aswang dagat ay sumigaw. Isang sigaw na walang tunog, ngunit naramdaman ng lahat sa kanilang mga kaluluwa. Isang sigaw ng pagkaputol. Ang madilim na anyo nito ay nagsimulang magulo, na parang usok na hinahangin. Ang mga anino ay humihiwalay. Ang tubig ay bumabalik sa pagiging tubig. Ang koneksyon ay naputol. Ang utang ay nabura. Ang nilalang na pinakain ng kasalanan at pagsisisi sa loob ng maraming henerasyon ay biglang nawalan ng lahat ng kapangyarihan. Sa isang huling tahimik na pagsabog ng dilim, ito'y naglaho. Ang tanging naiwan ay ang katahimikan, ang alon, at ang katawan ni Aling Iday na dahan-dahang inanod ng tubig pabalik sa dalampasigan. Ang katahimikan na sumunod ay hindi ang tahimik na nagbabanta ng kagabi. Ito ay isang katahimikan ng pagkalito, ng pagkasira. Ang dambuhalang anino ay wala na. Ang dagat ay nagbabalik sa kanyang natural na tunog. Isang malalim, tuloy-tuloy na paghampas. Ang mga taga-nayon na kanina lang ay nakaluhod sa pagsamba ay dahan-dahan nang nagsimulang gumalaw. Ang mga taong nagmamadaling lumabas para mag-alok ng apoy para sa bodega ng kopra na si Nita ang nagsimula ay bumalik. Hawak ang kanilang mga sulo. Ang kanilang mga mukha ay blangko at walang emosyon. Hindi sila tumitingin sa dagat. Hindi sila tumitingin sa bangkay ni Aling Iday na ngayon ay nakahandusay malapit sa linya ng asin. Ang kanilang tingin ay nakapako sa kanilang sarili. Parang nagising sila mula sa isang mahabang masamang panaginip. Ang salamangka ay nabasag. Sa sangip, ang panata ay naputol. Si Kapitan Valerio ay nakatayo pa rin, ngunit ang kuwang kanyang tindig ay nagbago. Ang dating pagmamalaki ay napalitan ng isang pagkalito na hanadanag na nagdadala ng matinding katandaan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang ginto sa kanyang ngipin ay tila kumikinang na kulay tanso sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ano ang nangyari? Tanong ng kapitan. Ang kanyang boses ay isang bulong. Saan na siya? Hindi na sila sumagot. Hindi na sila nagtatago. Dahan-dahang binuhat ni Jomar si Lira. Ang paa ni Lira ay masakit, ngunit nakalakad pa rin siya, mas mabigat na ngayon dahil sa pagod at trauma. Aalis na kami, sabi ni Jomar. Ang kanyang boses ay walang galit, walang emosyon, tanging pagod. Tumingin sila sa mga taga-nayon. Ang mga taong nagtangkang pumatay sa kanila, isang oras lang ang nakalipas. Ngayon, sila ay nagkatinginan na parang mga estranghero na nagising sa iisang lugar. Sa likuran ng mga tao,
nakita nila si Sergio at Nita. Si Sergio ay umiiyak ng tahimik, nakahawak sa braso ng kanyang kapatid. Si Nita ay hindi tumitingin sa kanila. Tinititigan niya ang dagat na para bang nagpapaalam sa isang matagal ng kaibigan. Hindi na sila lumapit sa kanila. Walang pasasalamat. Walang paalam. Ang kanilang pag-alis ay kailangang maging kasing tahimik ng kanilang pagdating. Naglakad sila patungo sa kotse. Ang kotse ay umandar. Sa pagkakataong ito, hindi na ito isang himala. Ito ay isang pahintulot. Habang umaalis sila sa gitna ng nayon, wala ni isa sa mga tao ang humarang. Tinitingnan lang nila ang umaalis na kotse. Ang kanilang mga mukha ay parang nabura. Nang makarating sila sa arko ng Barangay Agos, hindas di na ito tila isang hadlang. Isa na lang itong sirang estruktura sa tabi ng kalsada. Nang makalayo sila ng ilang kilometro, hindi na umuugong ang dagat. Ang kalsada ay natuyo. Ang mga puno ay normal na mga puno. Nang lumingon si Lira sa salamin sa likod, nakita niya ang kanilang huling tanawin ng Agos. Ang mga ilaw ng nayon ay unti-unting naglalaho sa kadiliman. Tapos na, bulong ni Lira. Ang kanyang boses ay puno ng isang malalim at nakakapagod na kaligayahan. Si Jomar ay hindi sumagot. Hinihigpitan niya ang manibela. Ngunit hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa pangangailangang humawak sa isa taymani sa isang bagay na totoo. Sa kanyang kanang kamay, ang buto ng punyal ay tila naging abo na at nagkalat sa kanyang palad. Ang kompas ay wala na. Ang sumpa ay nawala na. Ngunit ang bigat ng alaala, ang tanawin ng pag-alay ni Aling Iday. Ang mga ngiti ng mga tao, hindi ito mawawala. Tumigil sila sa isang gasolinahan sa labas ng probinsya. Tahimik silang bumaba. Naglakad sila patungo sa liwanag ng tindahan. Sa kanyang bulsa, naramdaman ni Jomar ang isang bagay na malamig. Ito ay isang piraso ng basag na salamin mula sa kompas. Kinuha niya ito. Ito ay patay na. Ang kaligtasan ay kanilang nakuha, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay naiwan sa dalampasigan ng Agos. Ilang buwan na ang lumipas. Ang mga pader ng kanilang apartment sa syudad ay puti, malinis. Ang mga bintana ay nagpapakita ng tanawin ng mga gusali at ilaw, hindi ng nagbabantang dagat. Bumalik sila sa kanilang dating buhay. Binasura ang kaso laban kay Don Ricardo. Walang nagawa ang pulisya. Ang mga taga-Agos ay nagbigay ng magkakasalungat na pahayag o kaya ay tumahimik na lang. Ang kapitan ay naglaho. Ang pangalan ni Aling Iday ay hindi na nabanggit sa balita. Isang pangalan lang siya sa isang maliit na ulat tungkol sa isang matandang natagpuang patay sa dalampasigan. Tahimik sila. Nagpapatuloy si Jomar sa kanyang trabaho bilang arkitekto. Gumagawa siya ng mga blueprints para sa mga bagong gusali. Ngunit ang mga linyang kanyang iginuguhit ay tila may anino ng mga lumang kubo ng Agos. Si Lira ay bumalik sa pagiging abogado. Ngunit ang bawat kasong hinahawakan niya ay tila may hidden agenda. Palagi siyang nagbabantay. Palagi siyang naghihinala. Hindi na sila nag-uusap tungkol sa Agos. Hindi nila kailangang mag-usap. Ang bawat sulyap, ang bawat paghawak ng kamay sa gabi, sapat na iyon. Ang kanilang mga mata ay nagkukwento ng lahat ng kanilang dinanas. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi nawasak. Bagkus, ito'y mas tumibay. Pinanday ng takot at pagkawala. Isang araw,
Habang si Jomar ay abala sa kanyang drawing board, isang marahang simoy ng hangin ang pumasok sa nakabukas na bintana. Isang tunog, mahina, mabilis ngunit malinaw. Isang kalansing, parang tunog ng isang maliit na kabibe na tumama sa baso. Naramdaman ito ni Jomar. Ang kanyang kamay ay huminto sa pagguhit. Ang kanyang puso ay biglang kumabog. Tumingin siya sa bintana. Walang wind chime, walang dagat. Mga gusali lang. Lumapit si Lira. Dala ang tasa ng kape. "Okay ka lang?" tanong niya. Hinawakan ang kanyang balikat. Ngumiti si Jomar. Isang pagod na ngiti. "Okay lang." Tiningnan niya ang kanyang kamay. Sa ilalim ng kanyang kuko, may isang maliit, puting piraso. Isang butil ng buhangin. Hindi ito mawawala. Ang agos ay hindi mawawala. Ang aswang dagat ay naglaho. Ngunit ang mga pangako na nagbigay buhay dito, ang utang na loob na bumaluktot sa mga kaluluwa, ito ay mananatili, isang tahimik na anino sa kanilang mga puso. Ang kaligtasan ay kanilang nakuha, ngunit ang kapayapaan ay isang bagay na kailangan nilang ipaglaban araw-araw sa loob ng kanilang sari.